nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Hey there, Nocturnes! Welcome sa last episode ng first season ng Zodiac Men. At pag-uusapan naman natin sa ngayon, wala na tayong ibang choice na bunot na lahat. Si Sagittarius yung ating topic. Ikaw ay Sagittarius kung ipinanganak ka from November 22 hanggang December 21. At ang nire-represent mo ay ang Archer o Mamamana. At ang iyong element ay fire, gaya ni Leo at ni Aries. Okay, punta na tayo sa kwento ni Sagittarius. Si Sagittarius actually, contrary to many representations, si Sagittarius ay nire-represent ni Crotus, isang satyr. Mamaya, papaliwanag ko kung ano pagkakaiba ng satyr sa centaur, okay? Which is yung kadalasan nakikita, yung satyr, yung centaur. Si Crotus ay nakatira sa Mount Helicon. Kasama niya yung Muse. Okay, yung mga Muse. Pag sinabi nating Muse, yun yung isang goddess na pinagmumulan ng inspirasyon ng mga artists at saka scientists. Yan, gaya ng dance, astronomy, etc. May kanya-kanya silang specialty. 9 muses. Mga anak sila ng, kung di ako nagkakamalit, anak sila ni Zeus at ng isa pang goddess na nakalimutan ko yung pangalan. Pero doon nakatira si Protus. Ngayon, ang mga satyr ay kilala bilang mapupusok, malilibog, basta parang walang hindi sila, kumbaga, matuturing na sibilisado. Pero si Crotus, exception siya. Si Crotus, matalino. Magaling siyang musikero, magaling din siya sa hunting, at saka magalang siya sa mga tao. Kumbaga, may modo si Crotus. Alam niya ang respeto, makakausap mo siya ng matino. At saka si Crotus, siya nga ang tinaguri ang gumawa ng bow and arrow. Well, I don't know with the arrow, pero yung according to my source, yung God and Monsters, siya yung gumawa ng bow. Okay? Yung nakita niyo sa mga movie about archers. Ngayon, putahan naman natin yung pagkaiba ng centaur at saka ng satyr. Kadalasan, iniisip ng marami na si Sagittarius ay derived sa centaur. Yung centaur kasi, 4 na legs meron. Yung satyr, 2 lang. Pero, yung mga centaur, hindi talaga sila nagamit ng bow and arrow. Yung satyr, yung gumagamit nun. According to my source, Gods and Monsters pa rin, hindi pa rin sigurado kung bakit yung centaur yung ginagawang representation ng Sagittarius at hindi yung satyr. Pero ang mahalaga dyan, alam natin na ano man yan, mapa-satyr man yan, mapa-centaur, pag Sagittarius, symbol siya ng pagiging mahusay sa arts and sciences, or probably sabihin natin kahit anong discipline. At dahil nga ang representation niya ay yung archer, parating pasulong, forward thinker ang Sagittarius. Ngayon puntahan natin ang magiging strengths na isang Sagittarius man. Sagittarius man, ang number 1 strength mo, okay, you're very curious and open-minded. Kapag may gusto kang malaman, sige lang. Risk taker ka pagdating sa business, sa pagmamahalan, alam mo, talagang, let's say, overnight, jowa mo na yung niligawan mo, pre. Ganun ka, ayoko gamitin yung salita aggressive kasi negative yung connotation niya. Pero, masasabi kong, you're a man with a can-do attitude. Yeah, Sagittarius. Kasi nga, kung hihiramin natin yung mga katangian ng satyr dun sa kwento, talagang, kapag may gusto kang malaman, mag-i-interview ka, mananaliksik ka, pupunta ka sa mismong site, sa mismong field para mag-experiment, mag-prove ng theory. At hindi ka lang yung pupunta lang ng library at para magbasa. Hindi. Pag researcher ka siguro, talagang yung mga bold experiment, yung mga delikado gagawin mo. Kasi ganun ka, Sagittarius. Hindi ka nakakontento sa yung same results na lang parati. Very adaptable ka. Isa pa yung strength mo. Pagdating sa pagmamahalan, Sagittarius, I think kahit sinong sign na magiging karelasyon mo, alam mong pakisamahan. Kasi mutable sign ka eh. Sa tingin ko, hindi ka yung type na magrereklamo masyado sa, let's say kuwari, may kasamaan ng ugali yung
naging partner mo, ikaw na yung kusang mag-a-adjust. Kasi ikaw mismo, pwede ka rin maging difficult in a way. Kasi Sagittarius, kahit sabihin natin optimistic ka, very intellectual, magaling ka sa anumang larangan na pasukin mo. Genius yung turing sa'yo eh. Yun nga lang, may tendency ka na dahil nga fire sign ka, no? Maboka ka. Very vocal ka about your beliefs, about what you think is right. You believe is right. Pero minsan nakaka-offend din yung paraan mo na pagsasabi nun. Pero ang maganda sa'yo, Sagittarius, unlike other signs, dahil mutable ka, marunong ka makinig. Nakikinig ka. Saka willing ka na i-adjust yung paradigm mo, yung pananaw mo para i-fit yung situation na meron ka. At para din ma-accommodate yung mga iba yung mga perspektibo. Hindi ka stubborn. In fairness to you, Sagittarius. Ano ka lang talaga, dahil nga fire sign, tapos archer yung symbol mo, very outgoing ka lang talaga. At explorer ka eh. At ang ruler mo, si Jupiter. Ang Jupiter, associated yan sa swerte at sa kasaganaan. Dahil doon, you always feel lucky. Alam mo na pag meron kang goal, ma-achieve mo. At hindi lang yung bare minimum yung makukuha mo, talagang beyond, above and beyond expectations yung hihit mong target. Beyond the target pa nga eh. Kung isang target lang yan, 100 targets yung nahihit mo. Ganun ka kagaling, Sagittarius. Kaya siguro, pinlace ka sa yung months mo, November at December. Kasi pag year-end ang daming swerte na dumarating sa buhay ng mga tao eh. Good fortune, bueno mano, bago mag-New Year. Yun lang, Sagittarius, siguro lang talaga. Dahil nga mutable sign ka, wala akong masabing points for improvement. Siguro lang awareness lang. Dahil nga apoy ka, siguro tulungan mo lang yung iba na makiride sa'yo. Yun, mag-adapt sa very sa yung flame, yung tipong hindi sila masusunog sa apoy mo. Tulungan mo lang sila na paano laruin yung mga apoy mo para hindi sila mag-suffer. Yun lang naman, Sagittarius. I will not ask you to change, no? Kasi inherently maganda naman talaga yung dala mong vibe sa mga taong sa paligid mo. Mapa-romantic relationship man yan, mapa-business. Okay, salamat sa panonood ng first season ng Zodiac Men. At titingnan ko ulit yung poll. Kung gusto nyo pa rin ba ng Zodiac Men, second season, iba naman yung magiging tuon kung positive yung response. Pero kung hindi, well, baka ibalik ko na yung regular na episodes na maskulado. So, respond lang kayo dun sa poll na ginawa. Hanggang sa susunod na episode, panatilihin ang iyong tikas. Nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Kahit gaano kalakas ang bagyo, panatilihin